The doors are closed. The smiles are polite. But behind them, there are stories that the world rarely sees. Stories of fear, stories of silence, and stories of violence against women and children. These stories don't always leave marks. They don't always shout. And sometimes they are hidden so deeply that only those who listen carefully can hear the voices behind them. At the heart of the province of Marinduque lies the municipality of Buak, a community known for its traditions, unity, and a quiet way of life. The streets are calm, homes stand peacefully beside one another, and at first glance, life appears to move gently and normally. But behind this calm and peaceful image are stories that often go unnoticed. Stories hidden in fear, stories wrapped in silence, and stories of violence against women and children. In 2004, the Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 was enacted, a law designed to protect women and children from various forms of abuse, including physical, psychological, emotional, and economic violence. It was created to serve as a shield for those whose voices had long been silenced. Yet, despite the presence of this law, one question remains. How effectively is it implemented within local communities, and what challenges stand in the way of protecting women and children? To gain deeper insights, we interviewed members of the Bila-Bila, the Buwak LGBTQIA Association. Through engagement with the community, they explained that numbers alone cannot explain the realities of violence. Behind every statistic is a story, and behind every story is a voice waiting to be heard. Good afternoon. I'm Alvin Nakawili, working in a private sector. But currently, I am the president of the Bila-Bila, the Block LGBT Community Association. So, I've been holding this for quite a long time now. Since nag-start kami ng 2016, pero nag-formal lang ng PUAN upon completion ng mga documents is parang 3 years ago. That is 3 years, 2 plus 3, yeah, 4 years ago. So, nag-start yung organization ng Bila-Bila is 20, 2022. So, the Bila-Bila, Bila-Bila, the Block LGBTQ Association, incorporated, kasi siya incorporated na, is registered under SEC. So, since kami is recognized as a sector, so meron dito mga social responsibility, saka yung aming, sa mga social issues ng buwak. So, ang main purpose namin is ma-recognize as a sector ng bayan ng Buwak. Then, once recognized na, so, to protect yung aming karapatan as LGBT. Kasi kami yung the vulnerable sector na susceptible dun sa mga abuses. So, as hindi naman natin alam na kami yung sa LGBTQ kasi kami yung medyo mas challenging ang paglalaki at ang paglaki at pagpan sa community kasi kami yung kumbaga not the ordinary siguro sector kasi aside from being syempre iba yung tingin ng tao sa aming mga LGBTQ. So, yun yung challenges namin. So, kami, yung Bila-Bila organization, kami yung since na-establish siya, so, kinukuha namin na maprotektahan at maging aware ang bawat members ng Bila-Bila na doon sa kanilang mga karapatan and how to protect their rights saka yung sarili nila against abuses. Sorry for that. Okay, good afternoon. My name is Marla Loretta, all the way from Barangay Sawi. I'm a freelance stylist. At currently, I'm a member of the LGBT community. So, ako rin po ay naging POD ng Layawan. And, at ang role ko po dito sa LGBT community as a member recruitment. So, Member. yes. Yes, syempre sa social issues as
kailangan namin maging sector kasi para mas makilala pa kami ng organized po ng LGBT namin Okay. sa UWA. And then, Good afternoon po sa inyo. Bilang isang ini-interviews about the situation of sa against women and their children. So, ako po si Samuel Rose Villanueva, isang barangay official ng Barangay Santol. Kagawad po ako. At the same time ay may sarili akong parlor. At isa po ako isang hairstylist ng Samurai yun. Then, isa rin po akong part ng bahagi ng asosasyon ng Bila-Bila Association Incorporated po. Good afternoon. My name is Tindy. I am also the member of the LGBT community and Bila-Bila Festival UWA. And also, I am a hairdresser. That's all. Para po sa akin, ang observation ko po about the against women to violation community and their community. Para po sa akin is marami pong klase ang violence po na nagaganap sa isang community. Meron po tayong assault, direct assault, meron physical, mental, meron din po mentally na na violence, at meron din po yung sinasabi nila ang meron din kasing tinatalagaan ng batas na may bastos or something na isa rin natin masasabi kasi yung against din po yung pagmumura, yun din po. Isa rin po rin kasama din sa policy yung pong ganung sitwasyon. Community, base sa community. Doon po, iba't ibang klase po ang sinasabi against violence. Pwede po natin sabihin na ang physical po ay nai-involve po doon yung maaari magkaroon po ng isang pasang, isang tao or sinampal or whatever po na may nangyaring may pamamasak ng katawan. So para po sa akin, based po sa akin, pag ganyan po kasi is pwedeng idirekta na po ito ng diretsyo na siya ng police or based po sa aming pag ganyan po mga sexual abuse at saka po physical abuse, direkta na po yun sa police station para po sa hindi na po nadaan po yun sa barangay kasi isang physical na po yun na pag-abuse. Same reason. Kung ano po yung sinabi niya, agree naman po ako. Marami po kasi marami kasi klase ng violence. Yun naman pong sexual abuse is ganun din po yun, direct na po yun. Kahit po na, lalo tigit po sa mga minor. So, even though nai-involve din po din yung paghawak sa mga iba't ibang party na masiselang party ng katawan. So, yun po ang sinasabi nila. Pwede natin assault abuse. Ano po? Okay. Yes po, masasabi ko pong against po yun. Kasi nasa mundo po tayo ngayon nasa mundo tayo ng bagong henerasyon. So, kailangan po ngayon lang pong na-recognize sa mga kagaya ng LGBT. Dahil po may mga batas ng SOGI bill na nai-involve na rin po ang pagkakapantay-pantay ng equal na rights ng bawat isa. Meron na rin po yung sinasabing bastos law na maaari din pong ipasok doon yung pagiging equal din ng tao. So, ng karapatan ng tao. So masasabi ko rin na nai-involve din ng isang LGBT, lalo na po yung mga kalilitan kasi noong mga panahon ng sabi nila ang salot ang mga bakla, mga something na mga masasamang sinasabi. Pero sa ngayon po, ipinapatupad na po ang mga batas na law, bastos law at saka yung pagiging equality ng equality rights ng bawat isa at hindi na based naman po sa kung noon po ay sinasabi nila na female at male lang ang babase sa sexual or pero ngayon naman po iibay na daw po yun at magiging gender na. So sana mangyari matupad na maging
equal rights na about sa mapa-LGBT ka man or part ka ng sa society, basta magiging equal na. Yan. At tulad ng sinabi ng friend ko, ganun lang din. Gender equality at meron nga SOGI bill para sa pagkapantay-pantay ng lahat. Ang role namin bilang isang LGBT member ay sa mga alimbawa na abuse man o hindi man, kami po ay nagpapalaganap ng mga aktibidades gaya ng free hair cutting, tinuturuan po namin sila. So, just in case, sabi nga ni, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. So, habang bata pa sila, just in case nagkakaroon kami ng activity, nag-share kami ng knowledge na kung paano sila mag-gupit, mag-massage. Although may mga seminar po kami natin, so isang bahagi yun para maipatupad namin o mai-share namin yung aming natutunan sa mga kabataan kagaya namin din na part ng LGBT. So malaking ambag po yun para just in case maiba ang way ng ibang mga yung mga kagaya namin, yung mga nag-uusbong ng mga LGBT community. So, siguro po at the same time, kung busy po kasi sa bawat pagbibigay na activity na mayroon po siyang kabuluhan, siguro po naman ay madidecrease ang kriminalidad or mga agreement na pwede natin abuses. Para sa akin, masasabi kong may improve po ang suggestion. Para sa akin kasi lahat tayo ay may kanya-kanya ng karapatan. So, meron na rin tayong sinusulong ang batas na ang pagiging equal ng bawat isa. So, para sa akin, siguro maano natin yung again, yung mga violence na yan. Kung tayo ko ay i-express natin or meron tayo mentalidad na ipakita o isuplong na hindi tayo kailangan mahiya sa tao. What I mean po is, kagaya po, kasi po pwede rin daw po magreklamo ang kalalakihan pag nakaabuso. Hindi lang kababaihan kasi ang naabuso. Pati kalalakihan na inaabuso. Kaya lang, sa mentalidad ng isang lalaki, nahihiya silang magsabi o magsuplong sa mga kailangan na ahensya na kanila lalapitan. Kasi sila ay talagang nakatanim na sa isip ng mga kalalakihan na lalaki ako, bakit ako magasumbong? Pero sa totoo lang po, may karapatan din ang lalaking na-abuse ng kanyang asawa. Gaya po ng halimbawa po, meron pong may asawang nagar, yung basta lang nangahampas, o basta na lahat po yun ay lahat po yan ay pwede rin po siya, involved din po siya sa sinasabing law na pwede siya maghabla or pwede rin siyang pwede rin siyang maging victims ng pag-abuse ang kalalakihan. Dahil nga lang po, likas na sa mga lalaki na sinasarili na nila kasi ayaw nila masabing sila ay parang something na iba sa ang pagiging lalaki nila. So yun siguro nakikita pong reason kaya karamihan ang mga na ililista or na ipapakita ay ang mga karamihan po ang na-abuse ay babae. Pero hindi po, meron din pong lalaki. Kaya nga lang po, ang pagkakaiba nun, hindi po showing ang lalaki para sila magabla dahil may ego ang bawat isa ng kalalaki. So, ang message ko na lang po ang message ko po sa community na protection the women's again, maging totoo sa sarili mo, hanapin mo ang karapatan mo, angkinin mo ang karapatan mo, magtanong po sa mga ahensya na may kinalaman sa pagbibigay ng payo para sa iyong karapatan. At para po sa akin, lahat po tayo na nilikha ay may karapatan sa mundong ito. Yeah. Yun lamang. Tagdag ko lang, siguro suggest ko lang, pag merong love kasi sa isang pamilya, kasi sa pamilya nag-umpisa yan. Once ang isang pamilya ay meron pagmamahalan, respeto, hindi ko hindi. Walang message ko. Message ko naman, let's be peace on earth. Siyempre, mostly kasi pag ganyan ko, is parang natatakot silang mag-report kasi yung kaba at inuuna na sila ng kaba na
ay huwag na lang kaya natin itago. Huwag na lang kaya i-open to kasi mas malaking kahihiyan. So, mas mabuting itago na lang siya kaysa i-open. Yung family pressures, saka yung protecting family reputation, talagang nakaka-apekto yan dun sa kung paano yung decision or yung sa report ng violence. Kasi minsan kasi, ang tao kasi, iniisip ba natin yung ano yung sasabihin ng iba. Dapat mawala tayo kasi dun sa what will others will say. Kasi lalo na kung mga sexual abuse siya, sexual violence. Parang pag tiningnan kasi yan, parang ang feeling kasi ng family nung mga na-offend is parang siya ay wag na lang nating i-record kasi kakalian. Which is mali na dapat i-report nga para at least kasi na-abuse may violence doon. Para at least ma-stop yung violence dun sa at least dun sa member ng family nila ano. So yun, mas matindi yung pressure lalo na kung medyo pag babae, bata, yung kumbagay ang naisip kasi ng pamilya is ano yung sasabihin ng iba, nakakahiya, nakakagito. So malaking epekto yon. Then, how does the lack of knowledge? Ito, isa pa rin to. Minsan kasi, di ba, at least ngayon, lately, parang well aware naman na through social media, mostly alam na rin ng mga tao, babae, bata, yung kanilang karapatan, kailan dapat i-enforce pa natin. Kaya lang minsan, meron pa rin talagang mga communities, hindi ko naman nilalahat, kaya like communities, lalo din medyo malalayo, na minsan kasi 'di ba doon sa survey or doon sa nakukuhang data, ang violence ay doon sa Bausi, mostly nangyayari doon sa medyo malalayan, liblib na lugar. Kasi nga because of yung lack of knowledge. Hindi nila alam kung ano yung mga karapatan nila, hindi nila alam kung yung nangyayari sa kanilang mga situation na yon is under na pala siya ng Bausi na violence against women and children na pala yun. So, malaki talaga yun. So, anyway, ngayon naman, spreading naman ang information para at least sila ay maging aware doon sa kanilang karapatan. Para at least may paglaban nila yung karapatan nila. At di sila ma-violate. Challenges nga nito is yung cooperation. Cooperation nung na-offend. Hindi yung offender ha. Bilang yung mga cases kasi ng Bausi dito, ang nagiging challenges niyan is paano mo sila, yung dito sa focus, paano mo sila, syempre, tulad nga sinabi ko, yung reputation ba? So, paano mo sila ma-encourage na sabihin at i-report yung kwan? Kasi nga, nandun pa rin kasi sila din sa thinking na nakakaya. So, yung courage, wala sila ng courage. So, yun ang challenge mo. Kung paano natin sila encourage na magsabi, whatever, kung ano yung mga violence, na yung mga acts na nangyari sa kanila. Dun sa 12 po ay may nakalagay po doon nung support some family members or men affect the handling of Bausi case. Kapag po kasi yung mga nare-report po na case, di ba po nadaan po sa barangay, hindi po masyado nakikipag-cooperate po yung mga lalaki po doon sa ganong situation. Yes. How does the lack of cooperation from members or men? Pag lalaki kasi, lalo na sa laging ganito, iba kasi yung kanyang state of mind ng lalaki. Kubagay, ang kwan kasi nila is, lalo na kung bilang anak niya, yung kwan. Parang sa kanila kasi, di ba, pag lalaki, pagdating doon sa mga abuses, parang, kumagay, feeling kasi ng lalaki, yung kanila kahit physical abuse yan or violence, yung parang normal lang sa kanya yon, pero hindi niya alam na yung pala ay under na dun sa, kaya sila pag sa mga barangay, kasi humawak din ako ng lupon, yung mga lalaki parang hindi sila masyadong pansin na ganyan. Kumagay sa kanila is hayaan na lang yan, parang hindi naman pwede yung parang gano'n kasi yung sa kanila yung it's how they treat kasi yung kung paano yung, kasi minsan parang kalan lang nila, hindi pa yun abuse. Kaya lang ay, kumbagay, abuse na siya, kung atin na natin based dun sa kwan ng Bausi. Kaya lang ay talagang lalaki ay hindi
ang state of mind nila na talagang sila ay napaliwala lang nila yung ganyan. Kumbaga, in nature na siguro nila or sabihin natin, parang ganun, parang dead man lang. Oh, role of LGBTQ community. Oh. Nasaan ka? Nasa 13. What role can LGBT organizations play in supporting victims of violence against women and children? Anong role natin? Hindi, ang role kasi namin is since sa LGBTQ kami is yung making them, kasi meron kami mga outreach programs na ginagawa. So, hindi lang dito sa buong town. So doon, ang mga nagiging sponsor namin is babae, mostly babae, then sa mga bata. So doon sa mga libreng gupit namin binibigay, meron kami dong, hindi lang naman doon kasi kami nagre-rely. Kasi pag naandun kami, gusto namin ipakita na as LGBTQ, may na pwede rin kaming gumawa at nagre-relay din kami ng information para at least maging well-aware yung mga bata at saka yung mga women dun sa community na kaming mga LGBTQ is part of ng sector ng community na subject din kami para dun sa mga yan. Ito yung violence against women. So, na-inform din namin sila dun sa mga karapatan nila, especially yung mga batang members. Kasi dun, masusceptible kasi sila dun dun sa mga, alam mo na, mga violence, kahit nga yung verbal abuse, meron doon, pumapasok. Kasi syempre, minsan, kami kasi yung nagiging tampulan ng, kumbaga yung pangmutya, sabi natin, ganito. So, which is abusive na sa amin. So, kami, dun sa mga outreach program namin, nagkakaroon kami ng information, dissemination, para dun sa, at least mga karapatan nila. Makarapatan ng LGBT, ng babae, ng bata, na hindi dapat yun mabayang. Recommendation. What improvements do you suggest sa implementation at policy law? Sigurong strict implementation lang is since ito ay naman nasa barangay, pati dapat sa buwak, hindi ko lang alam kung nasa curriculum ito ng mga schools dito, pero sana yon at least bata pa lang, sa school pa lang, napapag-usapan na itong mga ganito. Kasi minsan pag college lang napapag-usapan ito. Dapat kasi since ang apektado dito is bata, dapat siya at an early age or even sa barangay nagkakaroon ng mga symposiums, seminar trainings. Although naka-attend ako ng training na nito, so ganun, mas maganda yung mga trainings na yung palawakin, information dissemination, para at least at a younger age, alam na ng mga bata yung kanilang karapatan sa ng mga babae, especially ngayon Women's Month. We did a committee about protecting women and children. What message? Wala, message ko para lang dun sa yung protecting yung women and children. Maging equal lang tayo. Kasi kami nasa LGBT ang ginugusto din namin is equal treatment. So, among genders, kumbaga sa lahat ng gender, yung pagtingin ng tao sa amin is equal lang, pantay-pantay. May karapatan tao din kami, may karapatan kami. Maaari iba yung aming gender doon sa basic gender, what is indicated sa yung male and female. Ganun din sa mga bata at mga babae na pantay-pantay na karapatan para ma-express, para ma-protektahan yung amin, ang LGBT, ng women, sa So mostly talaga, mostly, according to my own information, in my barangay, na-experience ko lang po, madalas talaga ang sexual harassment sa barangay. But yung issues na yon, syempre, na-action ng kadag ng ating barangay at directly sa mataas. Kasi dun sa physical violence, nasa labas yung evidence. Ang ibig sabihin,
syempre kung physical violence yan, kung may mga bruises ka, mas madaling madaling makita. Kaya lang dun sa sexual abuse, kasi ang nangyayari kasi diyan, para kasing since nangyayari siya privately, parang yung mga tao kasi, which is yung offender sa yung na-offend, parang nahihiya siya or parang wala pa siyang courage na, di ba, kaya nga kinakuha natin na i-train yung mga tao na, at kung hindi naman i-train, i-inform sila na karapatan nila yun. Kasi ang kasi ng mga Pilipino, pag yung sexual assault, yung mga sexual abuses, parang nakahiya natin. So dapat kasi, we have to speak about it. Kasi, kumbaga, ang knowledge kasi natin is parang, ay nakakaya kasi may nangyari sa akin. Pero hindi niya alam, which is, dapat mas alam niya na kahit may nangyari sa kanya, or bawal man siya, or whatever, dapat nire-report niya. Kaya lang, dito sa atin, since sa kultura natin, ang physical abuse kasi, ang mas maraming nare-report, kasi nga, the evidence is physical. So, nakikita mo yung bruises, hindi siya na, kumbaga mabilis, pwedeng mag-report kasi dito, di ba, other person. Pero yung sexual abuse kasi, ang mag-report dapat ito. Mahirap mag-report ang ibang tao, hindi dapat sarili mo. Yung mismo na-offense. O saka para yung offender, mako natin. Masubject siya sa kung ano man ng mga penalties doon sa kanyang offensive na ginawa. Yes, oo naman. Yung children who belong to the LGBT, syempre, Filipino culture, hindi ka babae, hindi ka lalaki. So, syempre, at least ngayon, open na tayo na meron nga ngayon ng sector na LGBTQ. So, dapat, kasi tayo kasi dito sa Pilipinas, masyado pa rin tayong, kumbagay, tayo yung country na masyadong define ka dun sa hindi pa open dun sa yung ngayon pa lang lately pa lang tayo na nagkakaroon na yung okay, member ka ng LGBTQ. Kaya lang since ganon, lalo na dun sa mga communities na medyo malalayo, talagang yung mga LGBTQ members na bata, sila yung nagiging mas high risk nila dun sa mga abuses saka discrimination. First, dun sa yung awareness ng tao dito sa Buwak against dun sa Bausi. Siguro sabihin ko na lang na hindi lahat, pero at least kasi ito ay program na rin sa barangay, di ba? So nasa barangay na siya. So mostly alam na rin ng mga tao dito sa bayan ng Buwak ang tungkol sa violence against women and children. Running to dun sa second question, sa LGBT, aware ang mga members, aware ang LGBT, yung members ng Bila-Bila, sa kanilang dun sa Bausi. Kasi kami yung susceptible dun sa ganyan. So, kailangang may mga symposium din kasi kaming ginagawa tungkol dun sa aming karapatan, which is related din dun sa Bausi. Siguro, mas kailangan pang palakasin talaga yung awareness pagdating sa Anti-Violence Against Women and Children's Act. And also, yung mga trainings and seminars about dito nga sa mga barangay, lalong-lalo na sa barangay. Tapos sa akin, mas mabibigyan ng improvement ang ating Bausi kung mas mga mamayan at ay makikilahok sa mga advokasya sa ating gawain patungkol sa Bausi. Dapat makilahok din. Ang mga problema ng Bausi ay nagmumula sa pamilya at ito ay nasusolusyonan sa tulong ng barangay. Kaya dapat magkaroon ng malawak na training and seminar, symposium, nakatuwang ang mga bata, kababaihan, kalalakihan at LGBT para mas mabigyan ng kalinawan at kaalaman ang mga tao kung paano ito nangyayari at paano ito nasusolusyonan. The study shows that while the anti-Vauci law is actively implemented in many barangays of Buwak, social silence, cultural pressures, and limited awareness continue to challenge its full effectiveness. Strengthening education, encouraging victims to speak without fear, and fostering collective community responsibility are crucial
Only when silence is replaced with courage, awareness with action, and apathy with care, can women and children truly live free from violence. And only then will communities like Buwak reflect not just peace on the surface, but safety and justice within.